Gaano ba kahalaga sa iyo ang buhay ng isang tao, ang kanyang kaligtasan? Well, may effect pa ba to sa iyo o talagang wala ka ng pakialam? Well, bago mo sagutin yan, tara kikinig ka sa ating 5-minute light talk, but big word from God. Last Sunday, natutunan natin ang pakikipaglaban gamit ang ating bala na walang iba kundi ang love and compassion. At yan ay naranasan na rin ni Peter na isang Jew sa Book of Acts na pinakitaan ni Lord ng vision na huwag ituring na marurumi ang kanyang mga nilinis na siya namang tumugma kay Cornelius na isa namang Gentile. Well, sa kanilang kwento, alamin natin kung anong klaseng pag-ibig ang kailangan natin bilang bala sa labanang ito. Number 1. Pag-ibig na handang tumanggap. Nakapaloob yan sa Acts 10 verses 17 to 23a na ipinamalas ni Peter nang i-entertain niya ang Gentiles na kilalang maruruming pagano na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung tutuusin ng mga Jews ay hindi nakikipag-associate sa mga Gentiles, pero dahil sa vision na pinakita ni Lord kay Peter, natuto niyang i-welcome ang mga unwelcome. Well, ikaw ba, kapag may kumatok sa inyong dating criminal or prostitute, patutuloyin mo ba o baka isipan mo pa ng hindi maganda? Well, ano bang pumipigil sa'yo? Dahil focus ka sa safety mo, sa ego mo, o sa sasabihin ng ibang tao? Pero hindi mo naisip ang sasabihin ni Lord sa'yo? Well, magkaroon ka naman ng malasakit at pagmamahal regardless sa kung anong katayuan nila, kung anong religion nila, kung anong tradition nila, o kung anong background nila. Number 2. Pag-ibig na handang umabot. Please read Acts 10 verses 23b to 29. Well, huwag ka mamili. Hindi ka aabot ng tao dahil sa katayuan niya sa buhay o dahil famous siya. Tanggapin mo ang pinag-uutos sa iyo ni Lord. Nang magkaroon ng pagbabago sa iyong isip at puso, tulad ni Peter, siyang bumasag sa nakagawiang kultura ng Jewish community against Gentiles. Kaya matuto tayong umabot at huwag magdamot. Ang gospel ay sinishare at hindi sinasarili. Parang tulad sa isang bahay na nasusunog. Ipagkakait mo pa ba ang tubig na meron ka? Well, kung alam mo ang Word of God ang magsisave sa kaibigan, katrabaho, kapamilya, kapitbahay, o kung sino pa mang kakilala mo, ipagkakait mo pa ba? Kaya basagin mo na ang mindset na ang gospel ay para lang sa iyo, o para lang sa mabubuting tao, o para lang sa mababait sa iyo. Ito ang pinakamaitutulong mo sa mga tao, higit sa iba pang bagay dito sa mundo. But the question is, paano? Mahiyain ako. Hindi ako marunong. Well, it's about time to ask love from God. Pagmamahal na galing kay Lord para magkaroon ka rin ng pag-ibig sa kapwa mo na nanggagaling sa Diyos. Dahil pag-ibig ang tatalo sa takot, hiya, baka, kasi, rejections at excuses mo. Kaya pag-ibig ang dapat na manaig at yan ang title natin for today. Pag-ibig ang dapat manaig. Kaya tara, papuspos tayo ng pag-ibig kay Lord. Come on, let's pray. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita. Nawa patuloy mo kaming puspusin ng iyong pag-ibig na siyang magpapaalam ng aming pagmamahal sa kapwa, regardless kung sino at ano pa siya. Magpapagamit kami sa iyo, Panginoon, hindi man kami ang makakapagpabago ng kanilang buhay, ngunit dahil sa pagmamahal, kami ay ang maglalapit sa kanila patungo sa iyo at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. Okay, maraming salamat po at muli tayo magsama-sama sa ating 5-minute light talk, but big word from God. Well, God bless you.